How can Apostle Paul have learned to be content? Now listen, ang sabi ng scripture, I've learned. Ibig sabihin tapos na, natutunan ko na. So bago ka matuto sa isang bagay, ang dami mo munang pinagdaanan. So how is it? Paano nag-come up si Apostle Paul with the conclusion that I've learned to be content? I know what it is to be in need. And I know what it is to have plenty. So alam niya yung pakiramdam ng kulang, alam niya yung pakiramdam ng sobra. All things, both the good and the bad. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry. Tingnan niyo to, busog man ako o gutom, kulang man ako marami, living in plenty, sagana o kapos. I've learned the secret of being content. And because I've learned the secret of being content, I can do, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. So meaning, kahit si Apostle Paul, hindi puro sagana naranasan niya. Nakaranas din siya ng pagkukulang. Imagine niyo si Apostle Paul, dumating siya sa pagkakataon na sinabi niya, Lord, kulang ako, kailangan kita. Dumating din siya sa punto na marami ako, sagana ako, and I will give back. Both experience, the good and the bad. Ginamit ng Panginoon para may ma-develop sa kanya satisfaction. I've learned the secret of being content. Ibig sabihin, kapatid, makinig ka mabuti. Ibig sabihin, kung matindi ang destiny mo, matindi ang pagdadaanan mo. Isipin nyo na yung pinaka-successful na taong kilala nyo. Kung gaano siya ka-successful, gaano siya katayo, ganon din katindi yung pinagdaanan niya bago niya marating yung mga bagay na yon. Kasi kung hindi niya dinaanan lahat ng struggle, lahat ng beating, lahat ng hirap, hindi siya magiging ready sa next level ng kanyang buhay. So kapatid, wag lang tayo basta magreklamo at questionin natin ang Panginoon. Bakit ko ito pinagdadaanan? Kasi mas may wisdom ang Lord kesa sa atin at alam niya ang makakabuti sa bawat isa sa atin. I know all of you are old enough to realize that life is not just filled with trials. Life in itself is a trial. Yung buhay natin parang exam. Trials are inevitable. Hindi ka makakaiwas sa pagsubok. Amen? Pero kahit may pagsubok, naniniwala ba kayong kaya ng Lord na dalhin tayo sa magandang outcome? Yes, as long as meron ka magandang outlook. Magandang outlook, magandang outcome. Tamang perspective, tamang paniniwala, tamang pananampalataya na sa Lord lang ako nakafocus. Sa totoo lang, aminado ko, naranasan ko rin, mahirap talagang maniwalang magpo-provide ang Diyos pag kulang ka. Mahirap talagang maniwalang Jehovah Rapha kapag may sakit ka. Pero yun ang dinedevelop ng Panginoon sa atin. Naranasan mong magkasakit at walang sakit. Naranasan mong meron at wala. Pero may bagay na dinevelop ang Panginoon sa atin. Di ba nung napanahong nalugi tayo, mas natuto tayong i-handle yung finances natin at magtipid? Di ba nung nagkasakit tayo, mas natutunan nating alagaan ang ating katawan? So may naidudulot pa rin mabuti. All things work together. Pag sinabi mong all things, pag sinabi mong lahat, walang limitasyon. Pag sinabi mong all things, walang kwalifikasyon. Ibig sabihin, if all things will work together for the good of those who love God, ibig sabihin, nothing is beyond God's control. Lahat ng bagay ay hawak ng Panginoon, the good and the bad things. God is in control. May limitasyon ka, ang Diyos wala. Finite ka, pero infinite ang Panginoon. Natural ka, supernatural siya. Perfect siya, hindi tayo perfect. Pero sa kabila ng anumang sitwasyon, naniniwala tayo, ang Diyos ang may control. So how are you going to respond when you experience all things? My suggestion, respond with hope, respond with faith. Kilala natin si Job, kilala natin si Moses, kilala natin si Daniel, kilala natin si Apostle Paul. Bakit natin sila pinag-aaralan? Bakit pagka binabasa natin ang buhay ni Job, nai-inspire tayo? Is it because of the problems that they faced? Pwede. Matindi pinagdaanan ni Job eh. Pero kaya tayo nai-inspire, hindi lang sa tindi ng kanyang pinagdaanan, kundi dahil alam natin kung paano niya hinarap yung kanyang pinagdaanan. So your response to whatever things that is happening is very important. Kaya nga sabi mismo ni Apostle Paul din, count it all joy when you experience various trouble. Na-trouble ka na, count it all joy pa? Hindi naman sinabi ni Apostle Paul, maging masaya ka, magtatalon ka pagka may problema. Bumagsak ka, magtatalon ka lang dyan. Sige, dayain mo sarili mo, magsinungaling ka sa nararamdaman mo. Hindi sinabi yun eh. Hindi niya sinabing you feel happy kapag may... And sinasabi lang ni Apostle Paul, you make a decision that this is the day that the Lord has made and I choose to rejoice. Because joy is not dependent on your emotion. Joy is a decision. Joy is a decision. You have to decide for yourself. Kahit kulang, kahit sa lahat,
hindi ako mag-aalala, mananatili ako na nananampalataya sa Panginoon.